Maayong hapon mga higala. So ano sa takaro sa atong tulamanon. So Arman Kagapi channel. Mga higala, akong gihangyo before ta mag-proceed karon mga higala. Akong gihangyo inyong malumong kasi hinihingi ko sa inyo ang mabuti niyong kalooban sa subscribe sa aking channel mga kababayan. Alam ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan at ito lang ang hingin ko sa iyo mga kababayan, bilang tulong mo na rin sa akin. I-subscribe, pipindutin mo lang yung subscribe button kapag hindi ka pa nakasubscribe sa akin mga kababayan. Ito lang hingi ko na tulong mo sa akin mga kababayan. So by the way mga kababayan, ito ang aking tatalakay natin ngayon. Ito ngayong West Philippine Sea. West Philippine Sea mga kababayan, napakainit na issue ngayon. Sabi nila mga kababayan, Chinese President Xi Jinping may big deal daw kato kang former President Rodrigo Roa Duterte. Bakit mga kababayan? Walang mga anumang gentleman agreement na mayroong gentleman agreement na nangyari sa kanila, pero hindi, walang papel yun. So ang ibig sabihin ng Duterte mga kababayan, kaibiganin natin ang China para maiwas tayo sa gulo. Kasi alam ni President Duterte na ang capability ng China hindi pa kayang lumaban kahit isang araw lang labanan ng giyera. Kaya ganito ang nangyari mga kababayan. Kaya huwag niyo sabihin na may ipinagbili ni Duterte ang West Philippine Sea. Yun ang hindi totoo. Ako, DDS ako mga kababayan. Ipaglaban ko kung ano man. Pero kapag ang West Philippine Sea na ang sasabihin ninyo, hindi basta-basta mangyayari yan. Alam mo, mautak si Duterte mo naman. Kasi sa panahon ni Duterte, panahon pa ni Noy na nangyari na yan mga kababayan. May nangyari na yan na hindi maganda sa ating mga Philippine Coast Guard. Kaya para sa kanya, para walang gulo, walang mag-improve sa West Philippine Sea, walang anumang materials dadalhin doon sa for renovation sa West sa mission. Ngayon, kasi kung lalaban tayo sa China mga kababayan, ay talaga wala tayong kalaban-laban. Kung utak ang gagamitin mo, wala tayong kalaban-laban sa China mga kababayan. Pero kung talino ang iisipin nyo, walang kalaban-laban at China. Kasi nagpapalakas pa tayo mga kababayan. Nagpapalakas tayo. Kaya tinitingnan mo, lahat ng mga bagong asset na mayroon tayo ay kan Duterte yan. Kaya kasi lalaban ka na wala kang kalam-alam, wala kang sapat na kagamitan, anong mangyari sa iyo? Pagtawanan ka ng ibang bansa. Akala mo matapang ka pero wala ka palang bala. Utak ang gamitin mga kabayan. Sa ngayon, kung lalaban na ang Pilipinas, meron na tayong ipanglaban. Pero ang problema, tatagal ba tayo? Tatagal ba tayo sa China ng isang buwan? Hindi tayo tatagal mga kabayan. Kaya dahan-dahanan natin yan mga kabayan. Dahan-dahanan natin upang makuha natin ang sapat na kagamitan para sa ating bansa. Ngayon, anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Kinakaibigan niya ang lahat ng mga bansa na mga superpower para kumampi sa atin. Kapag silang kumampi sa atin, malakas ang ating panlaban. Malakas ang ating panlaban mga kababayan. Malakas. Kasi mga superpower ang nasa atin mga kababayan. Kaya, ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong padalos-dalos. Kasi ang problema ng West Philippine Sea, problema nating lahat mga Pilipino. Mahirap ka man o mayaman, ay talagang aabot ka sa gera, walang pili-pili ang bala.
bayaran ka man vlogger o hindi, ay talagang kasama ka sa gira na to. Ha? Ha? Bayaran ka mang vlogger para siraan mo ang ating bansa, kasama ka sa gira na ito. Yun ang totoo, mga kababayan. Kaya huwag mong sabihin, ha? Huwag mong sabihin na ipinagbili ni Duterte ang West Philippine Sea. Diyan ka nagkakamali. Kasi kung gigirahin ng China ang West Philippine Sea, ang Pilipinas, kasama si Duterte. Ha? Hindi ibig sabihin nun na hindi kasama. Kasama tayong lahat. Kasi nandyan nakasalalay ang ating bansa, mga kababayan. Alam nyo ba? Bayaran ka man vlogger o hindi, kasama ka sa laban na ito. Kaya tutulong tayo sa ating Armed Forces of the Philippines kung ano man ang mangyari. Ha? Hindi ka makapag-iwan ng anumang bagay sa inyong bahay kapag kinakailangan ka ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi ka makahindi. Ha? Yun ang totoo, mga kababayan. Yun ang totoo. Kaya huwag mong sirain kung ano man meron tayo ngayon. Dapat ipanalangin natin sa Panginoon nga sana ang nasa isipan natin na hindi matuloy. Yun talaga, mga kababayan. Yun ang iisipin natin. Huwag tayong padalos-dalos ng ganyan anuman mga klaseng storya, kasi hindi maganda. Kaya kukondenihain natin ang People's Republic of China. Walang hiya. Ha? Walang hiya kayo. Sasabihin ninyo, gusto nyo ang sasabihin ninyo na nagpalala ng gulo sa West Philippine Sea. Bakit? Kayo na ba ang marunong? Ha? Kapag kayo ang maglagay ng anumang bagay sa West Philippine Sea, okay lang sa inyo. Pero kapag kami, ayaw nyo. Bakit? Ha? Sabihin ninyo na nakapaglala ng gulo. Sino ang unang nanggugulo? Kayo. Kasi kayo ang pumasok sa aming territory. Ha? Kayo ang pumasok. Huwag kayong pumasok sa aming territory. Wala tayong gulo dyan. Huwag kayong pumasok sa ating territory. Kasi wala tayong gulo dyan. Pero kapag pumasok kayo, sasabihin ninyo, kami ay naghahanap ng gulo, nakapagpalakas ng tensyon. Bullshit kayo. Ha? Ano akala mo sa amin, mga Pilipino? Duwag? Ha? Nanalo na kami ng labanan noon. Kaya kung lalaban kami ngayon, ipapanalo din namin. Yun ang totoo, mga kababayan. So maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na lang, mga kababayan, ang aking talumpati bilang isang Pilipino, mga kababayan. Hingin ko lang, kung hindi pa ka nakapag-subscriber, subscribe ka lang bilang tulong sa akin, mga kababayan. Yun lang hinihingi ko, mga kababayan. So maraming salamat. God is good all the time. All the time God is good, mga kababayan. So maraming salamat.